Happy farming! Andito tayo sa ating sagingan ngayon at ano ba yung dapat nating gawin pagka may parating na bagyo. So yun yung magiging topic natin ngayon dahil sa unang-una ay dapat wag tayong matutumbahan ng saging. Lalo't nasa fruiting stage na siya. Kaya ito yung ginagawa namin, nagtutukod kami. Ayan, kung mapapansin nyo, may tukod na siya. Ayan, may tukod din siya. So kahit na sabihin na wala pang bunga, kung alam naman natin na prone na siya sa pagkatumba, kung sakaling may dumating na bagyo, ay sikapin natin na lagyan na natin ng tukod para sa ganun hindi tayo matumbahan. At kung matumbahan man tayo ay talagang siguro medyo hindi naman ganun karami yung matutumba. Wag lang talagang dilubyo yung darating sa atin. Wag lang talagang yung napakalakas na bagyo. Dahil may bagyong parating, kaya ito yung ginawa namin. So nagtukod kami. So ayun, mapapansin nyo may tukod. Ayun. Then itong isa may tukod na rin siya. At itong isa titingnan natin may tukod na rin. So ayan. At meron na siyang puso. Ayun. So yun yung ginagawa natin. Dapat ay maagapan natin na hindi tayo matumbahan. At after natin na makapagtukod, syempre may gagawin pa rin tayo kung sakaling na dyan na parating na talaga yung bagyo. Ang ginagawa namin, nagtatalas kami ng mga ganyan. Yung mga dahon na yan, tinatalas namin para na sa gano'n na kalahati lang ng dahon ang ititira. At lalo't may bunga na siya kasi mabigat yung dala-dala ng saging natin. Kaya nagiging prone siya sa pagkatumba. Kaya kung mapapansin nyo, medyo hilig na siya. Kasi ibig sabihin, may weights na dahil may bunga na. So ito yung mga dapat natin ginagawa. Pag alam natin na medyo panahon ng tagbagyo, sikapin natin na magtukod na tayo. Then after na matukuran natin, kung nadyan na yung bagyo, talasan natin yung ating dahon, bawasan natin siya sa kalahati para sa ganun ay medyo gumaang at hindi siya matumba. So papakita ko sa inyo kasi ito yung talagang isa sa kailangan na ginagawa natin kung tayo ay may mga tanim na saging, lalo't higit ay may bunga na. So ayan, ganyan yung paraan namin ng pagtutukod. Lalo't higit ito, may puso na siya. So ang laki ng kanyang puso. So tinatalian lang namin ng dalawa, isa doon sa taas, sa malapit sa tangkay ng ating saging, then dito sa may parting gitna. So malalim yung pagkabaon niya, nasa 2 feet yung ginagawa nating pagbabaon para sa ganun matibay yung pagkasuporta ng ating bamboo poles o ng ating kawayan. Then ito, at isang nakakatuwa dito, no, kung tutuusin siya ay followers na harvestan na namin siya, pero dalawa na yung kanyang may bunga. So ito yung isa at may tukod na rin. Then ayan yung isa, may tukod na rin. So ito yung dapat na maging agap natin sa ating saging kasi ang lalaki ng ating saging, kaya dapat huwag matutumba. So ganyan, bali single pole lang yung ginagamit namin. Ang mahalaga lang ay nakamonitor tayo lagi. Katulad nito, natalas na ito nung nakaraan kasi nagkaroon na ng dumaan na bagyo. Pero kung sakaling may dadaan pa ulit, ay kailangan bawasan pa natin siya. Kasi talagang medyo bumibigat yung ating saging. Ito pa yung isa. So ganun lang aming ginagawa at sana nakapag-share ako sa inyo na maagapan natin ang ating saging ay huwag matumba para hindi ito umuwi sa pagkalugi ng ating mga farmer. Although may mga paraan tayo na ginawa kasi nagsigurado rin tayo para nang sa ganun meron tayong kasiguruhan sa ating mga pananim. Ini-insure na rin natin ito sa Philippine Crop Insurance para nang sa ganun may protection tayo bilang magsasaka sakaling may dumadating na mga katulad ng sakuna na bagyo. So ayan, kung mapapansin nyo, wala pa siyang bunga pero nilagyan na siya ng tukod. Ayan. So ganyan yung ginagawa namin para sa ganun kahit papaano may protection yung ating saging. So yun lang, maraming salamat and happy farming.